Ayan, mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat at welcome pong muli sa vlog ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan, so nandito naman po tayo sa labas ng greenhouse. Sa isang area na kung saan nakatanim ang ating mga native ampalaya, native patola, ang gulay na para kay ate, ang sayote, at ang ating mga bagong tanim na pipino. Ayan. So ngayon po ay ipakita ko naman po sa inyo ang isa sa mga best practices na ginagawa namin dito sa aming gulayan sa paaralan. Ayan. Panoorin nyo po at samahan nyo po ako sa aking ginagawa, sa aking reels and video. Huwag kalimutang i-like and share. So, may dala po tayong mga vermicast. Ayan. So, isa po sa mga pangangailangan ng ating mga halaman, maliban po sa tubig, sa pagdidilig, kakatapos ko lang po magdilig dyan. Ibigay po natin yung kanilang kailangan, yung kanilang vitamins. So, lagyan po natin ng organic fertilizer. Ayan. So, shout out nga po pala sa ating partner, ang NUPA program, Calabarzon, ng Department of Agriculture. Ayan po. So, sa kanila po nagmumula yung mga intervention na yan. So, let's go! Maglagay na po tayo ng yan, mga fertilizer or organic fertilizer para sa ating mga tanim na ayan, para tuloy-tuloy ang paganda ng mga pipino. Ayan, so lagyan na po natin ng vermicast. So, ayan po ay organic. So kapag sinabi po natin vermicast, ito po yung dumi ng mga bulate, yung aming mga vermi po doon sa ayan, nakakapag-produce na rin po kami ng vermicast sa aming, ayan o, tingnan nyo po, sa aming vermiculture. Ayan. So, samahan nyo po ako. Sasamahan. So, panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. Ayan. So, another day, another vlog, another video, another reels, and another blessings. Ayan. So, bigay po natin ang isa pa sa mga pangangailangan ng ating mga halaman, ang pataba or fertilizer. So, kami po ay ang aming gulayan sa paaralan, ang aming practices po dito ay ang paggamit ng mga organic. Ayan. Nakita nyo naman po dun sa nakarang kong video o picture, gumagamit po kami ng Madrid cacao. Ayan. So yung dahon po ng Madrid cacao. So yung po dun sa amin dati, ang alam ko pinakakain lang namin kumpay sa baka. Ayan. Baka, kambing. Ayan, kinakain po yan ng baka at kambing. Pero dito ko na tutunan na alaman ang paggamit ng kakawate. Ginagamit din po siya sa pampahinog. Kasi po yun po ay medyo mainit. Pampahinog ng mga halaman. So lagyan natin ng fertilizer din. Ang gulay na para kay ate. Oh. Ayan, haba na po na yan. Oh. Gumagapang na at mga next week, next month, mamumunga na rin yan. So ibigay natin yung kanyang isang pangangailangan. Lagyan natin ng ayan, organic fertilizer. Ayan, parang tao din po, di ba? Para gumanda yung ating, lumusog ang ating pangangatawan, pwede tayong mag-take ng multivitamins. Huwag lang sosobrahan. Ayan, di ba? Ganon din po ang mga halaman. Ayan. So kakatapos ko lang pong magdilig niyan, nilagyan po natin ng organic fertilizer. Hindi pa tayo sa kabila. So, bukas na umaga, pag dinilig yan, ma-absorb na nung ating mga halaman nyo o yung pataba, yung nutrients na makukuha nila doon sa ating ina-apply na organic fertilizer. Ayan. Unahin ko muna itong mga pipino. Then later po yung ating mga, ayan, sitaw o ayan. Unahin ko muna ito mga pipino at may eggplant pa rin. Yan o, gumagapang na po paakyat pataas ang ating mga pipino. O, ganda. Sigurado magbubunga ng marami yan. Ayan, ganun din po pa, nagdadasal pa. Hindi po, kinakausap yung mga halaman. Ayan, magbubunga ka. Gaganda ka, tutubo ka. Ayan, ganyan po tayo. Hindi naman yung nasisiraan na dahil nagsasalitang mag-isa. So, samahan po natin yan. Parang pinagdadasal, no, di ba?
Tanggalin natin itong mga damo. Yan. Gaganda ka. Ayan. Lulusog ka tapos ayan. Mamumunga ng marami. Ayan. Yung iba po sa sobrang init na ng panahon, natuyo na. So nakita ko po medyo kailangan nila ng pataba tulad nito. Yan. Layan natin ang organic fertilizer. Kami po dito ay hindi gumagamit ng chemical. Pure organic po. So ang isa lang po na hindi namin mako-consider na organic ay yung aming hydroponics. Dahil mayroon po yung chemical. May compound elements. Ayan. Po nagsa-science na tayo. Ayan. So hindi po siya 100% organic. Pero pwede rin po nating i-apply yun. Gamit tayo ng Vermicast, Vermity para sa ating hydro. So subukan natin yan sa mga susunod na kabanata. Ayan, dyan lang po kayo. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. At sana po ay nag-enjoy habang pinapanood ang aking reels and video, mga bulaklak. Ayan. So para gumanda, ayan. Kakausapin din natin po. Gaganda kayo. Ayan. Ganyan po tayo. Ayan. So pag dinilig yan bukas, ayan, ay gaganda na yan. Ayan, tingnan mo ito, nalalanta. Tanggalin natin yung may mga, ayan. So, kung may mga damage, may mga possible na hindi na po tutubo at di gaganda, bunutin na po natin para hindi makahawa pa. Ayan. So, kung may nakita po tayo na, ayan, tulad nito, na, ayan, nalalanta, mukhang may sakit, tanggalin na po natin, di ba? Itira po natin yung nakikita natin na maganda. Ayan, tinira ko po yung isa. Ayan. Lagyan na natin ng fertilizer. Baka mabuhay pa. Ayan. Ayan. Medyo po tayo. Nagpapawisan tayo dahil mabigat yung ating ginagawa. Mabigat dahil nagbubuhat tayo. Ayan. So, ayan. Ipinakita ko pong muli ang isa pa po sa aming mga best practices. Ayan. Hindi lang po basta tayo nagtatanim. Kailangan po nating ibigay yung kanilang mga pangangailangan. Una ay ang, ayan, bigyan natin sila ng, diligan natin po sila. Hindi pa tayo dun sa kabila. Tapos na natin po yung isang plot. Ayan po yun. Nalagyan na natin ng pati yung gulay na para kay ate. Nalagyan natin ng fertilizer. Ayan. Hindi pa tayo sa kabila. Ayan. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo dyan. Ito pa po. Yung mga naunang tinanim natin. Lagyan natin ng, ayan, nakikita ko po kailangan talaga niya ng fertilizer. Ayan. And then, dapat kailangan niya ng sikat ng araw. Medyo kan kasi po dito. Tawag dito, nakakanlungan. Kaya medyo naninilaw. Ayan. Gulay ang tips po muna. Ayan, dapat hindi po nabablock ang sikat ng araw. Ayan. So, ayan, gaganda po yan. Ayan, dinadasalan na natin na nilalatinan. Ayan, gaganda na yan.